Maraming mga OFW at mga travelers na pauwi ng Pilipinas ang nalilito kung paano at kailan ang tamang pagdi-declare ng mga bagay o mga pampasalubong na dala-dala nila pauwi ng Pilipinas. Gaya ng mga bags, alahas, cellphone, laptop, camera, mga relo at ano pa man na mga bagay na may mataas na value. Marami kong message o kaya comment sa aking YouTube na karaniwan ganito yung mga tanong nila. They are worried na baka makumpiskate, makuha at pagbayarin sila ng tax. Dating po sa Pilipinas, isa-isay na natin. Ano yung mga item na kailangan ninyong i-declare? So nagdi-declare tayo upon registration po sa e-travel. Lahat ng Filipino o kaya naman foreigner, mag-OFW ka or ordinary passenger or ordinary traveler na pauwi ng Pilipinas, mandatory po na pag meron kayo ng mga susunod na babanggitin ko, you need to declare. Kailangan mong i-declare yung mga gamit na dadalhin mo papuntang Pilipinas kung ito ay brand new. Sabihin, hindi pa siya gamit. Meron pa siyang mga plastic, nakakarton pa. At ang gamit na to ay may kamahalan. For example, bumili ka ng 2 brand new Apple na laptop sa ibang bansa at iuuwi mo ng Pilipinas na nakakarton pa. And the worth of these 2 laptop, lumagpas siya kunyari ng mga 50,000 pesos. So to be safe, kailangan nyo po itong i-declare. Ano pa ba? Yung mga high value item, gaya ng mga branded na bag, mga relo, mga jewelries. My God, may napanood ako, isang OFW umuwi ng Pilipinas, may dala-dala siyang isang box na jewelry at pinagbabayad siya ng custom ng 150,000 pesos. Katwiran ni OFW, ito ay pinag-ipunan niya sa ibang bansa. Ang problema, wala nang mga resibo at wala siyang ebidensya. So, ang tingin ng immigration ay baka for sale ito. Baka ibebenta to sa Pilipinas. So, bawal yung mga gantong estilo. Kaya si kabayan, pinagbabayad siya. So, kung na-declare niya sana to sa e-travel, na meron siyang mga gantong dala-dala pa uwi ng Pilipinas, siguro maiwasan pa yung gantong interrogation, yung gantong tax, siguro mas maliit yung tax niya. Kaso hindi na-declare ni kabayan natin. Kaya sabi ng Bureau of Custom, sinusubukan ipuslit papasok ng Pilipinas. And pangatlo, mga electronic items na sobra-sobra po sa personal use. Kasi commonly, kapag personal, isang tao, isang cellphone lang. Isang tao, isang laptop, isang tao, isang camera. Pero kung ikaw ay may daladalang 10 cellphone, 5 laptop, 3 headphone, tapos kung ano-ano pang mga electronic item, karamihan mga pampasalubong, mga iPad, may dala-dala si ka-OFW, 4, and lahat pa brand new. Lagpas po yung bilang ng item as personal use, kaya naman kailangan po itong i-declare sa e-travel. Pang-4, yung may mga resale value ay baka ibebenta mo ng mas mahal sa Pilipinas. So it is considered illegal, no? So hinuhuli talaga ito ng custom. Meron sa akin nagtanong, ma'am, okay lang ba magdala ng 20 pieces na Nutella? So sabi ko, yes, pwedeng magdala ng 20 pieces na Nutella, pero kailangan mong i-declare. Because without declaration, tatanungin ka ng custom, bakit 20 pieces? Bakit ang dami-dami mong dalang Nutella? Uso pa naman ngayon sa Pilipinas, yung mga nagre-resale, mga online seller, tapos ganito yung mga gawain nila. Kasi yung Nutella, napakamura dito sa ibang bansa. Yung Nutella na 1 kilo, nabibili ko lang siya dito sa Germany ng mga 2 euro, mga 100 plus lang. Pero pagdating sa Pilipinas, umaakyat na yung price ng mga 1,000 plus. So see, kung meron akong 20 pieces na Nutella and then nabili ko sa gantong halaga, ibebenta ko sa Pilipinas, meron akong 20,000 pesos plus. Possible, wag nyong iwawala yung mga resibo ng mga binili ninyo sa ibang bansa na i-declare ninyo sa e-travel. That will be your last key.
kung pagbayaran ka man ng tax sa sobrang dami ng dadalhin mo sa Pilipinas, kasi yung tax na sinasabi ng Bureau of Custom ay bayaran mo ito 150,000 pesos. That is the estimated cost ng item na nakita sa'yo. Kung meron kang jewelry, tapos sabi ng custom ay, I think this is 80,000 pesos. And yung isa na to, this is 200,000 pesos, yung pagkakabili mo sa ibang bansa. Doon nila ibibase yung tax na kailangan mong bayaran sa airport. So kung wala kang resibo, hindi mo ma-defend yung sarili mo, ay hindi po yan 200,000, ay hindi po yan 80,000 ko nabili sa ibang bansa. So kailangan ng mga resibo. Sa mga OFW na ang hilig mag-ipon ng mga gold sa ibang bansa, lalo na yung mga nasa Middle East, nako, mag-ingat kayo kung iuwi nyo yan sa Pilipinas, keep your receipt. Sobrang mahal na mga bagay na bilang isang ordinary na Filipino na tao, hindi mo mabibili. So for example, meron kang daladalang item na inabot siya ng mga 200 plus ang halaga in peso. So kailangan mo yan i-declare kasi 'di ba? Ang tao mapanghusga. Ay paano mo na-afford na magbili ng ganito kamahal? Ay isa ka lang naman domestic helper sa ibang bansa. Isa ka lang siya ngala. So bakit may 200,000 plus kang daladalang gamit? So saan to galing? So in general, kapag personal use, no need to declare. Kapag mga gamit na, may mga gasgas na, bukas na, halata na ginamit na yung mga gadgets o yung mga bagay, no need to declare. Pero kung ang dala-dala mo, bago, brand new, tapos marami, it is safe to declare. Wala naman mawawala kung i-declare mo yung mga item na dala-dala mo. Panglima na kailangan i-declare kung ikaw ay may dala na higit sa 50,000 pesos in cash. Papasok ng Pilipinas. So excited ka, isa kang OFW, sa ibang bansa pa lang, pinagpalit mo na yung dollar mo sa peso, without declaration, makukuha po yan sa'yo ng Bureau of Custom. Saan i-declare? So may mga first-timer pa rin na uuwi ng Pilipinas. Yung matagal na sa ibang bansa, karamihan dito mga OFW sa Middle East, no? Sila yung, ay, ma'am, saan ako magdi-declare? Ma'am, ano po yung e-travel? Ma'am, ano yung e-GovPH? Yan yung mga karaniwan na tanong na nare-receive ko coming from them. So, saan nyo i-declare? Dito po sa e-travel. So, nuurin nyo po ito. And take note, para sa mga OFW or ordinary traveler, once meron kayong currency or baggage declaration, may dineclare kayo na may mga dala-dala kayo, paglapag po ninyo, may makikita kayo doon na signage na red lane. Doon sa red lane, pipila po kayo doon kasi i-scan nyo po yung QR code ninyo from e-travel. Kapag may declaration kayo at hindi kayo dumaan ng red line, tatawagin kayo ng Bureau of Customs. So, ang ginagawa ng custom, kapag suspected nila na meron ka pang ibang gamit doon sa maleta, pinabubuksan po yan ng custom at pinaiisa-isa sa'yo, alin dito yung na-declare mo, alin dito yung hindi mo na-declare. So ano tong mga bagay na to? So ito din yung risky sa mga uuwi na napakaraming dala-dala. Kapag ikaw ay subject for interview, tinawag ka ng custom, come here. Open your luggage. So, ibig sabihin, may nakita sila sa x-ray. Your luggage may X na mark. Karaniwan ganyan eh. Pag may X na mark, pinatatawag ng custom. Come here, open your luggage. So, kapag nandyan ka na, huwag kang kabahan. No? Kasi tatanungin ka naman ng immigration ay ano to? So, personal use ba to? Ito ba? Ano ba to? Bakit ang dami? For sale ba to or for commercial? Sasabihin mo, ay lahat po yan for personal use. Ito naman po ay mga pampasalubong lang. Possible na hanapin sa'yo mga resibo ng mga binili mong mga gamit. So, mahilig sa mga OFW, yung mga tinatawag na padala-padala, ay padala ako nito CC, tapos kukunin lang sa'yo ng parents ko, asawa ko sa Pilipinas. Pag may pinadala sa inyo na hindi nyo pag-aari, no, kailangan pa rin ito i-declare sa e-travel under your name. And to be safe, hingin nyo po yung resibo doon sa nagpadala sa inyo.
Kailangan ba magbayad ng tax para doon sa mga items na dineclare? Depende po ito. Kapag nahuli ka mismo ng Bureau of Customs based sa mga sagot mo sa mga tanong nila na parang hindi ka aware kung personal use or hindi yung mga dala-dala mong gamit. Kapag obvious na hindi for personal use, mga brand new yung mga dala-dala mo, mga bago siya, walang mga resibo, banggit mo na ay ibebenta ko yan, i-retail ko yan, pinadala lang po yan sa akin ng kakilala kong may business, may tindahan, nako patay ka, pwede pagbayarin ka ng tax. So it will all depend sa sagot mo sa mga documents na ipapakita po ninyo. Number 5, maraming nagtatanong, bakit kailangan i-declare? Pagdating sa Pilipinas, bakit sa ibang bansa wala naman ganito? So, kailangan ninyong i-declare para iwas hassle. So, wala kayong stress, uwi kayo ng Pilipinas for vacation, happy-happy lang. At para mapatunayan na legal at clear yung pagdala mo ng mga items sa Pilipinas. So, it is not considered as smuggle, yung term na ginagamit nila kapag illegal yung pagpasok ng item sa Pilipinas. And in case mawala yung maleta po ninyo, and doon sa maleta, nandun yung mga bagay na na-declare po ninyo, you can report this scenario sa airport officer po. So they will try to help you na makita yung lost luggage mo. Pero kung may kinakatakutan ka, alam mo na meron doon item sa luggage mo na hindi mo dineclare tapos nawala, matatakot ka, humingi ng tulong sa kanila. So papabayaan mo na lang na mawala yung luggage na yon kaysa po na mahuli ka, makulong ka, makasuhan ka, pagmultahin ka. So yung pag-declare po, that is our peace of mind. So, piliin po natin mag-declare, huwag kayong matakot. Free po ang declaration ng item sa e-travel, wala po kayong babayaran. At pag nagkamali po kayo, pwede nyo pong i-delete at pwede po kayong mag-enter ulit ng mga item. And ito yung pinaka-practical tip na ibibigay ko sa inyo para maiwasan na i-classified as for commercial use yung mga item na dadalhin niyo sa Pilipinas, pero personal use naman talaga. Tanggalin po yung mga price. Okay? So, yung mga sticker sa mga gamit, yung mga pricing, tanggalin po ninyo yan. Tanggalin din po sa box. I-roll nyo na lang po sa mga damit ninyo. Kung magdadala kayo ng mga 3 cellphone, 4 na cellphone, brand new naman talaga siya, pero pag mumukhain mong for personal use o kaya naman luma na o kaya naman gamit na siya. Kasi kapag gamit na, wala nang problema. So, charge your phone, gamitin nyo na. So, mag-download na kayo dyan ng Facebook, ng kung ano-anong mga application para ma-classified siya as used and not brand new. Kung may mga alahas kayo, kung ano yung pinakamahal, ayun yung suotin ninyo on the day of your flight. Kapag ang alahas, suot-suot ng traveler on the day of the flight, ligtas po yan, no? So, safe po yan. Kung may alahas kayo na mumurahin lang, so, ayan yung ilagay ninyo sa mga luggage. So, at least makuha or ma-hold, hindi masyadong masakit. And that is for today's vlog. I hope nakatulong po. And thank you for watching.